Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang soft boy era. Soft boy era. Grabe nakaka-relate ako dyan, soft boy. Wow. Ako soft boy yung hindi katakot ipakita kung ano talaga yung nararamdaman mo. Pero yung bait niya is pagka-soft boy niya. Exactly! Alam nyo, you met the wrong soft boys. Di ba, Matt? Oo. Diba? Iba yung, hindi soft boy yung mga yan. Oo. Mapanlin lang yung mga yan. Hirap ba maging soft boy sa Filipino culture? Kahit nga hindi ko kilala yung tao eh. Pag komportable lang ako, kaya ko mag-open up ng basta-basta. Kasi madali ako maging komportable sa mga tao. Growing up, napansin ko yung mga, syempre, lalo na nung when we were younger, I think kapag sensitive yung guy, laging nakikita as effeminate. Tapos laging nachichismis kung bading. Yes! Hello, and welcome to Triggered! At eto na nga, kita nyo naman kung sino yung makakasama natin for this episode. Kitang-kita nyo! Ang laki ko eh. Ang laki ko. Oo, ayan. Pa siya. Hindi niya ako makita. Grabe yung pogi ni Matt ngayon Diba? Grabe. Uy, lagi yan pogi. Grabe naman. Tapos ang angas pa, nakabike. Parang, oh my God. Uy, wag nga kayo, lumalaki ulo ko. Wait lang, introduce ka muna namin. Okay lang ba yun? Ay, no need for introduction. No need Grabe. pala. The one and only Matt Lozano! Wow. Oo. Ang sarap pala mag-guest dito, feeling special. Special ka naman talaga. Ano ba Hindi yan? feeling Oy, lang. Matt, congrats dun sa dun sa movie The Last mo. Thank Goodbye. you. Alam mo, Pakaganda pinanood, na iyak napanood ako ng iyak talaga. Talaga ba? Oo. No joke. No joke ka. And alam mo, Seryoso. ang saya to see na parang nag-change na talaga yung mga typical leading man na nakikita mo in Yes. TV and in films, Yes. diba? Parang hindi na siya... Yung idea, no, yung tayong mga Pilipino, yung parang, ay, dapat ganito siya, ganyan. Oo, yung may look na tayo na parang kung ano yung constantly na nakikita natin sa isang leading man. And kasi may friend ako, si Kuya Alfred, shout out sa kanya. Nakita ko na story niya yung nung nanood siya ng The Last Goodbye and he felt daw like he was represented. Ayun, nung nakita ka niya na yun yung role na pinoportray mo. Alfred's Yun, Blanche. Yes. Hey, let's go. Pinortray ko din yung character niya Yun sa nga. MTV. So, yay, saya. That's so cute. Pero- And sana more and more pa talaga na Yes, ganyan. for Looking sure. forward. Yeah. Pero thank you din sa Vault. Okay. Nandito pa rin kami sa Vault. Thank you Hi. so much for Thank having you. us. Hi, Vault. Oh, sarap ng mga pagkain dito. Yes. Kaya And balik you kami can ng visit balik. them at Tito's Latin Barbecue and Brew dito sa Green Hills. Ay! Eto nga pala, mga ka-triggered. Okay, tayong lahat. May tanong ako sa inyo. Ano yung tanong mo, Chess Cakes? Ang tanong ko lang naman is, what triggered you today? Okay. Ano to, Matt? Anything, kahit maliit na bagay. Oo. Gano'n. So ako, ang naka-trigger sa akin, mali yung basa ko sa call time. Yes. Akala ko 9 a.m., 10 pala. So ako yung una-una dito. Tapos 1 hour ako nakatuwad. Tapos, as in, si ate na ng buti may tao na dito. Kasi kinabahan ako kasi nakalagay closed. Tapos nakatayo lang ako sa labas. Tapos buti na lang si ate na nandito na nagbe-breakfast na siya. Binuksan niya. Tapos sabi ko, andito na po ba yung mga taga-GMA? Sabi niya, ay wala pa po, ma'am. Sige, tapos pinapasok niya naman ako. So, na-trigger lang ako ng syong ako naman. Pero happy din kasi early ako. Ayun. Doon ako, na-trigger. Ikaw. Early din ako. Ikaw, trigger you Ako today. na-trigger ako kasi late ako nagising kanina. Nag-alarm ako ng 5:45. Ay, nakaka-trigger talaga yan. Tapos, alam mo yung parang Snooze. sinooze ko lang. Extra 5 minutes na tulog. Ayun. Pagising mo? Gising ko 7:30 na. Bad Okay. trip. So, ang tanong, nakapag-gym ka ba? Hindi nga ako nakapag-gym eh. Yun nga eh. Ayun. Nag-alarm ako para mag-gym pero ang ending,
tulog na lang. It's a thought that counts. Yeah. Chess cakes. Ako, yung hair curler ko, napaka-petty, pero kasi nasira siya. Habang ginagawa mo na yung hair mo? No, last night, I found out hindi na siya nag-work. So sabi ko, shocks, may triggered ako tomorrow. So hindi pwede. Tapos wala nang time bumili kasi Exactly. kagabi yun. Okay, gets. Oh. How about you, Matt? Kanina kasi nagmotor ako papunta dito eh. Nasa likod ko kanina, busina ng busina eh. May stoplight nga, yung gagawin ko. Triggered. Yun. Pero- Pero at least hindi ka nag-road Hindi rage or naman. anything. Hindi tayo Relax ganun. lang. Kasi ano ako eh, fluffy person. Love it. Sakto, bilang sinabi mo na fluffy person ka, tama-tama yan sa topic natin for Uy. today. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang soft boy era. Soft boy era. Gabi nakaka-relate ako dyan, soft boy. Wow. Okay. Ano yun? Tingnan ka lang ng masama. Ayan. Ako na-trigger. Oo nga eh. Okay, para sa inyo ba, ano ba yung soft boy? For you guys. Ako soft boy yung hindi ka takot ipakita kung ano talaga yung nararamdaman mo at Parang yun maging yung binasa. vulnerable sa isang tao. Ako yun naman talaga yan. Oh, eh. yun naman na talaga siya. Okay. Pero yun yung definition ko kasi gano'n naman ako eh. Hindi naman ako takot. Look, Lori, naiiyak. Parang ay, ito na ang mga drinks! Saya. Grabe naman. Okay. So yung mga drinks natin for today Kuya, ano ba is dito ito yung iced tea? iced tea, Tapos, cucumber, obvious cucumber, naman. elderflower, and Kasi ito then yung pineapple ginger. So, pili na tayo ng, ano ba? Siyempre cucumber. I'll try the pineapple ginger. Baka Oh, ayun, okay to sa boses. Yeah. Sira ang pasting. Solid ah. Patry nga ng mga Ako parang ito yung iniinom ko for my voice. Siguro dahil dun sa ginger, pero iced na version. So, Uy, solid na itong siya. ano. Try niyo to. Cucumber. sweet, but it's really still so good. Sakto. Sakto lang yung tamis. Yung cucumber is refreshing. Oo. Refreshing. Cucumber is Parang peach ice refreshing. yung ano niya, no? Yung iced tea is Ano? sweet. Parang ito yung mga yung mga ginagawa ng mom ko dati. Ito. Yung nag-juice siya. Oo. Mm. Ay, ang sarap din ito. Diba? Try mo. Tapos may sarap, ginger. no? Ito yung pineapple ginger. May ginger. Oo. Uy, solid ah. Diba? Fresh. Very Kakaibang fresh. twist yun ah. Oh, para sa mga singers yan. Yes. Like, Oh, Baka me kumanda and boses ko Thea. nito ah. Okay. Ay, Maganda sorry. naman talaga yung boss mo. Thank you. Wow, a soft. Oh, eto na nga, mga soft boy. Oh, ano ba yun? So, Yes. sabi ni Vince, in touch with his emotions, ganyan. Yun din naman yung, alam ko na parang yun nga yung image ng mga soft boys is like, yung nag-wear ng mga pastel, ganyan, mga ganon-ganon. Ay, hindi naman ako ganun. Yung dun sa, like, hindi naman ako parang, kahit sa damit, like, dinadala ko yung pagka-soft boy ko. Pero more on yun lang yung personality ko. Yun yung being in touch with. Kasi di ba nga, typically, parang kapag mga guys, yung hindi pinapakita na weak sila, or if may moments na emotional sila, ganun, parang laging, strong, ganon. Gets. So, Ako minsan nga, soft boy ako eh. Pero minsan may ganun ako na, syempre nagmamotor, leather jacket. Pero may labubo na nakasabit dun sa bangko. Soft boy. Ay, Soft boy. May labubo eh, no? Sa ano mo. ikaw naman, Chess Cakes, anong naiisip mo pag sinabing soft boy? Pag sinabing soft boy, for me yung mahinhin lang. Hinhin. Oo, yung parang, soft boy. Yung parang, hindi kanya kayang sigawan, hindi kanya kayang, yung gano'n. Yung okay. parang, Pa-shy type, ganun? Hindi naman. hindi naman shy, not necessarily, pero gentle, yung gano'n. Yung Gentle. Okay. medyo may pagka gano'n. Pero meron tayong definition Definition. dito na Oo. binigay for soft boys. Oo. Ay, pero bago natin basahin yan, Meron tayong mga pagkain! Ay, Wow, sabi ko grabe. talaga. bro, I love birria! So here we go. We have birria tacos po ito. We also have the
sisig chicharones. Oh my God! Yung sisig yung pinuntahan natin. Oh, sige. Yeah, masarap Tingnan to. natin kung may tatalo ba dun. Yes, and we also have the pork carnitas tacos. I'm so All excited. of them are like tacos, Bro, I no? love tacos. Asahin muna natin yung definition ng soft boy. Okay, so soft boy meaning a soft boy is a guy who's in touch with his emotions and isn't afraid to show them. He's kind, gentle, sabi ko gentle gentle, sensitive, and often choosing empathy over ego. Naku, naiinis ako dyan sa mga maigo talaga. May hugot. Unlike the macho stereotype, a soft boy talks about his feelings, cares about mental health, and values genuine connection. He believes that being soft doesn't mean being weak. It means being real. Yeah. Diba? So, soft boy origin pala is from K-pop idols. Like sa mga BTS, ganon. These idols showed that men could wear pastel clothes, use skincare, cry on stage, write songs about their feelings, and still be admired. Okay. Gets. Okay. Kasi we all have this thought naman, pagkalalaki, dapat strong ka, dapat masculine. Yung talagang, alam mo yun, like, kung ano yung gusto ko, yun talaga. Hindi nila pwedeng makita na umiiyak ako, hindi ako pwedeng ganito, ganyan. Pero, maganda rin naman pala na may pagka-soft din yung... Oo, gets. Wag lang sobra naman, no? Okay. Oo, Diba? hindi dapat sobra kasi Oo. iti-take advantage ka naman ng mga tao. Yung kabaitan mo. Yeah. Mismo ka. Pag masyado ako mabait, yun parang may na parang nabasa ako about nice guy and a good man. Yung nice guy, parang yung yes lang ng yes. Oh, sige, ganyan. Pero yung good man, parang meron siyang prinsipyo sa buhay, kaya niya mag-no. May boundaries. Yung nice guy, push over. Yeah. Yeah. Kasi ako na-experience ko yun eh. Ano May yun? times, may time na nag-ano ako, kumbaga parang, alam mo yun, sobrang bait. Oo. Parang yes na lang ng yes. Tapos dumating sa point na wala, parang tinitake for granted na lang nila yung kabaitan ko. Tapos ending, ako na yung napapasama. Gets. So soft boy pala ako, no? Yeah. Actually, soft boy ka. Soft boy si Matt. Akala ko fluffy lang eh. Pero ako like, I'm all for men being in touch with their emotions. Syempre, it's a new era din. Yeah. Like, bagong generation na din ng yun nga, ng male species. At nag-evolve na parang Pokemon lang, di ba? Pwede na ngayon na umiyak in public, pwede na ipakita yung emotions, hindi na siya shameful para ipakita ko ano yung totoo na nararamdaman ng mga guys. Pero iba kasi yung pagkakaintindi ko din sa soft boy. Parang may iba din kasi may iba din part na internet na iba naman yung parang... Definition niya. Oo, para siyang, ang alam ko is, soft boy, para siyang ibang version ng fuckboy. Parang ko ang fuckboy, ang image niya is mayabang. Okay. Ang soft boy naman, ang ginagamit niya is yung parang sensitive, kunwari, ganun. Para Pero may makakuha ng ibang girls. parang may... So, Oo, parang alam mo nagla-love bomb, ganon? O yung mga Yan. ganon. Yung parang laging nagbabasa ng mga libro, tapos laging may panyo na ganon. Yung mga hindi nyo ba Wait lang, may tanong. may isip share yung ako. sinasabi ko? Kasi marami akong kilalang ganito Wait lang, may meron ako na-encounter. Fuckboy talaga, pero yung mahinhin, iba yung atake niya. Alam mo yung meron ganito, yung atake niya yung parang, example, ganyan, nasa same kayo ng table, tas quiet lang. Quiet lang siya. Yung aantayin niya na ikaw pa yung magsa-start ng conversation. Tapos yung ano talaga, pero deep within him naman pala, he wants something. He wants to do something. Yun naman, fuckboy naman pala talaga siya. Oo, yun pero nga. yung bait niya is pagka-soft boy niya. Exactly! Alam nyo, you met the wrong soft boys. Di ba, Matt? Oo. Di ba? Iba yung, hindi soft boy yung mga yan. Oo. Mapanlin lang yung mga yan. Oo, totoo. Hindi, ako para sa akin lang din naman. Kasi, gets ko yung point mo na para siyang ibang version ng fuckboy. Pero yung soft boy na yun, feeling ko hindi siya totoong soft boy kasi tinitake advantage siya yung parang yung
feeling Feeling na... ko ginagamit niya looks, lang eh. yung pagiging vulnerable sa isang tao. Which means makuha. parang feeling ko, hindi talaga siya soft boy. Fuck boy talaga siya. Yeah. Yun nga, Yeah. ginagamit niya lang yung image na to para Oo. ma-lure Yeah. itong... Yeah. So parang ang lesson doon, wag niyo munang i-judge right away. Give it some time, really get to know the person para alam niyo pag soft boy ba talaga siya or mask niya lang yun, 'di ba? Tsaka feeling ko, soft boy, ano lang din, hindi yan nakikita sa looks. Nasa deep within yan. Totoo. Yeah. I think nga ngayon, siguro kasi, dapat ngayon, kapag in touch ka with your emotions and hindi ka natatakot na ipakita yung nararamdaman mo, parang yun nga yung mas man. Mm-mm. Yeah. Diba? Yeah. Katulad nga, iniinis ako sa'yo. Ay, Joke lang. ay na. Pwede pakiano yung Adam sa apple. Ganun. Ganyan eh, no? Para ano Parang na. angry boy Ay, na may yun. tanong ako Angry for boy na pala. for you guys or soft boys. Okay. Our soft. Okay, do you what do you distinguish yourself as, like as an alpha male or as a soft boy? Soft boy ka ba? Hindi, Alam mo ano sa ako- tatlong lalaking host ng Triggered, Jeff, si Sean, tsaka ikaw yung pinaka-hindi soft boy for me. Bakit mo naman nasabi? Wala, kung irarank ko lang kayong tatlo. Sige, irank sige. ko silang tatlo in terms of softness. Ito kasi, Oo. wag mo kasi ako i-define sa ranking. Magbigay ka ng mga factors kung Irarank. bakit hindi ako soft boy. Actually, Sige, go. Gusto mo talaga? Sige, sabihin mo. ako personally, I would say na medyo may pagka-soft boy si Vince, pero mas nangunguna lang yung pagka-alpha niya. Yun nga, yun ang sinasabi ko. Yung vibe mo, mas alpha male. When you look at him, he's a soft boy. Pero when you get to know him, alpha male siya. Kasi he does what he really wants to do. Ganon. Hindi siya kumbaga yes na. Yung alam mo yun, kumbaga may boundaries. Pero even the way ka makipag-usap kasi, parang mas alpha male for me. Tapos halimbawa, ayoko na. Sige, go! Sabihin mo! Halimbawa, pag may problema, ganyan. Like, ano ka, yung parang, ayoko pag-usapan. Ganon ka. Kinasoft mo yon. Ano siya? Avoidant siya eh. Siyempre, Avoidant. kailangan ko muna pag-isipan bago ko sabihin. Kasi baka may mga masabi ako na hindi gusto marinig ng isang tao. okay. Guess mo? Like, Okay, Pero irarank na natin. Pinaka-soft si Jeff. Si Jeff yung pinaka-soft. Hi, Buddy K. Fluffy din yun eh. Yun oo. Fluffy. Parang marshmallow. Tapos, second si Sean. Sean. And then last na si Vince. Diba? Agree din siya. Hindi naman bad yun. Pagka oo ano. nga, wala naman akong sinasabi. Wala lang, mali lang siguro yung pagkakilala sa sarili ko. Guys, huwag tayo mag-away, ha? May na-realize siya. Defend. Hindi, Defend pero soft yourself. ka naman in terms of like, siguro kapag yung pinag-uusapan is family, doon Yeah. hindi ka natatakot na Oo. ipakita yung emotion mo with that. Pero I guess with everything else, parang mas guarded ka kasi. Oo. Well, siguro, tama kayo. Ikaw, Matt. Ikaw, Matt, soft boy ka ba? Or Hindi, alpha. ako. Hindi, feeling ko talaga soft boy. Yeah. Kasi, wala eh. Ganun ako. Parang nakikita ko, nababasa ko lahat ng mga ano dito. Parang ano ba to? Pinag-uusapan nyo ba ako? Parang ganun yung pakiramdam eh. Ayan o. Ito, sige, Pero let's... Pero kapag, kunyari, may someone ka, hindi ka naman like takot magsabi ng feelings, ganyan. Hindi talaga. Like, ready ka maging vulnerable sa isang tao parate? Oo, very like vulnerable. agad-agad? Oo. Okay. Refreshing So, talaga so yun. kahit nga hindi ko kilala yung tao eh. Pag komportable lang ako, kaya ko mag-open up ng basta-basta. Kasi madali ako maging komportable sa mga tao. And ang dami rin mga tao na nagsasabi sa akin na kapag nakakausap nila ako, parang nagkakaroon sila ng safe space.
Okay. na nakakapag-open up din sila sa akin nang hindi nila alam kung bakit din sila nag-open up sa akin. Pero meron kasi akong ganong energy minsan na kapag ka, 'di ba? Gets mo? May I know. 'Di ba? Para halimbawa, You're warm as a person eh. mm-mm. So whenever somebody is with you or people are around you, they feel comfortable. They feel like, oh, I'm in a safe Tsaka zone. ang dami, ang dami mga babae na pumunta sa kwarto ko kasi nagre-record sila sa akin eh. Ng mga kanta. Okay, sige. Okay, akala ko ibang record Good yun disclaimer. Nagre-record lang Okay, sila sa akin. okay, ng mga- nagre-record. Ano mga ini-record niyo? Uy, racket ko yun! Kanta pre, Racket kanta. ko yun, racket ko yun. So, nagre-record sila sa bahay. Tapos, minsan ako talaga yung awkward kasi syempre, minsan dalawa lang kami, babae, lalaki. Pero comfy Diba? comfy Pero, sila. yun nga, comfy sila. And ayoko rin mawala yung respect na yun. Na ano, kasi hindi ako kasi masyado ako marespeto naman sa mga babae. Kumbaga, as much as possible, ayoko nagkakaroon ako ng image din na pangit. Na Matt, paano mo isipin. ginagawa yun? Para mas maging komportable sa yung mga tao. Like ano yung pag nire-record kayo? Sige, hawakan mo lang yung mic. Ano ba yan? Parang hindi komportable na. Sige, Parang, hawakan mo yung mic. Sige, both hands. Joke! Joke lang. Mike! Aray ko! si Thea, mahilig kasi tumagawak ng mic. Paano mo, ano? Kasi singer! Oo nga. Kaya ganon. Paano mo ginagawang comfortable yung ano, yung kasama mo? Kunwari yung babae na yun, mag-isa lang siya, tapos mag-record kayo sa studio. Like, Well, siguro naman din kasi kilala naman nila ako. Pero may mga iba din kasi na hindi ko naman ganun ka-close. Kaya lang, syempre, ako, respeto na lang din na parang pasensya ka na dito sa kwarto ko, ganito. Yung mga simpleng ganun lang. Tapos, uy, sana komportable ka lang dito. Ano lang to, mabilis lang to. Turuan kita ng... Mabilis Ay! Yung recording! recording. Kasi professional si Matt, so mabilis tama. magtrabaho. tama. Mali po yung mga iniisip nyo, ha? Oh, ayun. Parang gusto ko na magtayo ng recording studio. Para ma-hit ang mga notes. At mahawakan yung mga mic. Maganda yung mga tunog na naririnig natin. Tama. Ganon. Bago natin i-check kung soft boy nga ba talaga sila, kakain muna tayo. Okay. I-check muna natin ang mga Wow. food. Ito yung birria tacos. Ito yung pork carnitas tacos. Carnitas tacos. And then ito naman yung sisig chicharrones. Wow! I want the egg. Yung may egg. Bakit ang cute nung egg? Yeah, it's quail egg. Quail egg. Oo nga, may plato pala tayo, guys. Oo. Okay, let's, That's so good. Hawakan ko, go. Kumagat ka na. Ay, wait. Ang hirap ah. Squeeze the lime. Tissue. ang sarap ng chicharones. Super oily. Okay, game. Kasing lasa niyan yung panain natin. Paano to? No, just bite it na. Sige, go. Diretso. Uy! Ay, shucks. Sumasabog. Okay lang yan. Nadumihan na to eh. Vault, ang sarap po ng tacos ninyo. Titos, kung saan ka man, Tito. Super. Salamat. Salamat, Tito. Let's vote in. Hey. Babalik-balikan. Inulit mo pa yun. O, ayan. Mag-checklist na tayo habang ine-enjoy pa ni Thea. Okay. Okay. Do you journal your thoughts or write notes about your feelings? Yes. Oh, sige nga. No, he doesn't. Ano yung mic mo? Explanation, yes or no? Yes or no lang? No. Oh. Do you have a skincare routine, at least cleanser and moisturizer? Yes. Cleanser. Yes.
Do you say ingat or rest well instead of good night? Ano ba yun? None of the above. None of the above. Grabe ko naman. Sinasabi ko lahat yun. Oh. Sinasabi ko din lahat yun. No ka, no siya. No, yes. No, yes. Ba't kayo nagde-decide? Ano ba ako yung tinatanong? Have you ever cried because of a movie, anime, or song? Yes. Yes. Hindi ko nunod na anime eh. Movie. Movie? Movie, Oo. anime, or song? Naiyak ako sa movie. Yes, yes. Do you prefer quiet cafes over bars or parties? Quiet cafe. Quiet cafe. Okay, sige. Wow. Do you check in on your friends when they're quiet online? Oo. Quiet man o hindi, check ko lang sila lagi. Oh. Ba't ka ganyan makatingin sa akin? Have you ever written a long message to say sorry? Yes. Oo. Okay. Ito katabi ko, hindi nag... But you're not the texting kind of person. So why would you send long messages? Just to say sorry. Hindi, kasi ako, naglo-long message ako, lalo na kunwari, if may na-appreciate akong effort, ganyan, from a friend. Tapos kapag may nagawa ko, medyo guilty ako, naglo-long message ako. Okay. Kailan kaya may experience yun? Kaya. Chares. Ayan, but do you believe crying doesn't make you weak? I believe. Yes. Okay. So, okay, kung ang sagot nila is yes, 5 or more, then welcome to the soft boy era. Pero kung less than 3, soft launch lang. So ano? Soft boy kayo parehas? Yes. Okay, mas Hindi soft boy reliable lang. tong ano na to. Oo. Mas soft boy lang si Matt. Hindi liable. Anyways, ikaw, Thea, okay, knowing kung ano na yung mga soft boy, what do you prefer personally, like, as your partner? Like, alpha or soft boy? Siguro a healthy mix in the middle. Yung alpha na may soft side. Paano may de-define yun, yung nasa gitna? Beta male? Ano yun? Omnivore. Omnivore. Okay. Verse. Verse. Ito. Siguro yun yung like very confident Mm. and sure of himself kung ano yung mga goals niya in life, yung mga prinsipyo niya sa buhay. But at the same time, yung may sensitivity, marunong makiramdam, marunong tumantya kung ba't pumupostura ka dyan? Yung marunong yung mag-read ng room, kung ito ba yung tamang time and place para pag-usapan ng mga bagay-bagay at yung hindi nagsha-shy away from conflict. Ayun. Yeah. Yung kaya mag-tackle ng mga problema head-on. Yeah. Ang Hindi galing yung na parang gitnang asya ng soft boy and alpha, no? Yung, ano mo. Yun siguro. Ako, ganun din naman ako. Pero hindi lang siguro 50-50, 50 alpha, 50 soft. It's more like siguro 60 alpha and then 40 ganun. soft. Konting softness lang. Siguro kasi gusto ko rin yung guy na yung ililid din ako. Hindi yung ako nagli-lead sa guy. Gusto ko may ganon. So, yan, ganon. Magandang explanation mo na may pagka-alpha siya. But then again, alam niya kung kailan siya magiging soft, kung kailan siya magiging, vulnerable and all that. Nung nag-research din kasi ako about soft boy, parang nakita ko rin na ang dami niyang talagang definition. Meron din kasing parang movement on social media, ganyan, na parang yung soft boy is parang response din daw siya dun sa soft girl era na mga babae. Oo. Na, di ba parang nagkaroon kasi ng moment na parang yung mga lumalabas on the internet is yung girls, they're focusing more on their feminine energy. Tapos parang yun nga, like they want a man who can provide and lead, ganon. Tapos, satire lang talaga siya that was taken seriously. So parang may
part of the internet na ang movement nila with soft boy is parang ano naman, yung girl naman yung magpo-provide, parang ganon. Parang may mga trend na yung guys, nag-date, ganon, yung girl yung pinapag-foot nila ng bill. No way, ganon, no yun. Ano, way. hindi nag-agree. May ganong side. Feeling ko sobrang mali nun kasi lalo na lumaki ako na yung dad ko sobrang alpha talaga. Na siya talaga yung man of the house. So, for me, like, growing up, gusto ko pag, kunwari, like, pag nagka-family ako talaga yung provider sa lahat ng bagay. Kapag may problema, ako yung mag-aayos ng problema. Tapos, ayoko yung like, nakita ko din kasi yung mom ko na, hindi siya nag-work, pero kung ano yung gusto niyang gawin, ginagawa niya at nagagawa niya. Nang walang parang pumipigil sa kanya. Kaya ako, hindi talaga ako nag-agree dun sa yung parang Oo, gets ko. sinasabi mo. Hindi ko yun fine. Explain ko lang yung nakita ko din. Pero gets ko yung sinasabi mo. Parang yung women, sa side din naman ng family ko ganun, yung parang the women in my family, parang iba naman din yung ambag nila dun sa relationship and dun sa family. Because men and women are really different talaga, two different species, and iba-iba yung mga capabilities. Although both can do each other's, work, but may hindi pwedeng parehas kayo ng ginagawa. Iba-iba talaga. And that's what I really believe in. And yeah, iba yung role ng mom mo, sa dad mo. Iba yun. But all together, they both work. Ikaw, Matt. Ano nga pinag-usapan natin? Hindi, yung like, lumaki ka ba din ba sa family na parang kunwari ako, like, lumaki ako sa dad ko na sobrang alpha talaga. Kaya feeling ko parang isa din yun sa naman ako sa dad ko. Well, alam mo yung tatay ko, alpha yan. Pero nung mas namayagpag kasi yung career ni mama, kumbaga parang si mama kasi yung nag-take over. Took a step back. Na si papa yung nagparaya. Yeah. Para, kasi sabi ni Papa, wala Ito yung buhay natin ngayon So, si mama mo ang malakas. And siya ang nagsabi na gusto niya na siya ang mag-provide. So, ganun yung nangyari. Kasi yung sister ko naman, ano tawag dito? May autism. So, yung dad ko yung nag-aalaga sa kapatid ko. Si mama yung nag-work. Kasi si mama yung mas malakas kumita, si mama yung mas very powerful ng personality. So si Papa yung medyo pero sa bahay, alpha si Papa. Kumbaga, kahit na si mama yung nagtatrabaho, mararamdaman mo sa bahay na si Papa yung nagda-drive pa rin ng pamilya. I think hindi naman kasi pag sinabing alpha, ibig sabihin nun, ikaw lang yung financial provider, di ba? Part din dun is yung ability mo na To lead. Oo, to lead your family sa mga desisyon na kailangan yung gawin, mga ganyang bagay. So, ayun. Yeah, whatever works talaga works. Yung sa dynamics. So, and that's what's most important. And it's okay for both naman to do these roles. Tsaka dito sa ekonomiya natin sa Pilipinas, parang ang hirap naman din kasi na isa lang yung nag-work. Isa lang yung nagpo-provide. Parang wala nang ganun. Common na ngayon at common practice na ngayon na pareho mom and dad nagtatrabaho at nagpo-provide. Yeah. But then again, dapat hindi lang din maging kampante yung mga lalaki. Kasi sila naman talaga dapat, di ba, usually yung nagpo-provide. Pero, if the situation doesn't permit, it's okay. It's okay lang naman talaga. Kasi at as long as may ginagawa din siyang ibang role, di ba? Yes. Yun. So, okay lang yun. Ayun, so siguro to close, Oo. mahirap ba maging soft boy sa Filipino culture? Ako mahirap. Dahil
growing up, napansin ko yung mga, syempre, lalo na nung when we were younger, I think kapag sensitive yung guy, laging nakikita as effeminate. Tapos laging nachichismis kung bading. Diba? So I think, siguro yun yung isa sa mga nagpa-permit sa mga guys in our generation to show their softer side. Yun. Kayo. Ako naman, masasabi ko din mahirap dito sa Philippines and lalo na sa work din natin na maging soft boy kasi yun nga, like kailangan mo maging vulnerable sa isang tao, like sa mga kasama mo, share ka ng feelings mo, pero mapagkakatiwalaan kaya yung mga tao na yun na baka i-take against lang yun sa Mga sa'yo. information na mga Oo. sinabi mo. Na parang minsan, I mean, na-experience ko na yun at based from my experience, kailangan ko talaga pagkatiwalaan muna yung tao at makilala ng mabuti para ipakita ko yung ganung side ko. Matt? Sa akin, mahirap Nasa talaga. soft boy. Oo, mahirap kasi minsan nga dahil sa ganitong personality, minsan parang kahit yung mga ibang lalaki, parang alam nila mabait ako, parang ginagamit din nila yun, yung kabaitan ko para makalamang. Yes. And sa babae ganun din. May times na alam nila yung kunin yung kiliti ko. So, yan. So, alam mo yun, parang ang bilis kong umoo kahit labag sa kalooban ko. Pero, ang maganda naman din sa experience ko is natututo ako at kaya ko nang mag-decide when to say no. Yes. So, Ganda yun yung pinaka gusto ko ngayon na natutunan ko. Marunong na ako mag-no. Love that. Yes. Yes, sir. Well, that means maganda yun kasi may natutunan ka. You became stronger as a person, mas may ano ka na, will on your own ka na talaga. Hindi na lang basta-basta sa ibang tao. Kumbaga, this is me, okay, wag niyo kong abusuhin. Yung gano'n. Yes. And it shows you can be soft without losing your self-respect. Yes. Maganda yun. You can be soft without losing your self-respect or your Yes. self-worth. So, it's okay to be a soft boy as long as yung core mo is nandyan. Yes, mga Thank so much, Matt! Thank you! Our resident soft boy. Yes, ang aking kababoy. Yes. Kababon! Congratulations, Bubble Gang! Yes, 30th anniversary namin. Wow, naging 30th anniversary na. But Totoo. Diba? Oo, totoo yun. Pero Basta pala. oo, may gusto ka bang i-invite sa ating mga ka-triggered? Ayun, maraming salamat dahil nandito ako ngayon. And Yes, sir! Bounce in place. Bounce in Place. This is my clothing brand. Bagong-bago lang po yan. So, check niyo po Bounce in Place sa Instagram. And See. pwede naman ako mag-promote. Socials, anything, kahit anong gusto mo. Yan, promote sige, mo. sa mga Gig or ano what? dyan, follow nyo naman ako sa lahat ng mga social medias ko. Pare-pareho lang lahat yan. At Matt Lozano Music. And pwede nyo pong i-stream ang mga kanta ko sa Spotify. Produced by Paolo Agudelo. Yes. Hindi Paulo Contis, ha? Tapos, Shake, Rattle, and Roll, MMFF. Wow! Guys, panoorin niyo yung trailer. Nakakatuwa si Kuya Matt. Yay! Congrats, Matt! Thank you! Yes, And sir. sana more and more pang rom-com movies, please. Parang yung The Last Goodbye. Yes. Actually, in-announce, Ayan, in-announce na? in-announce lang nung nag-gig kami. Ah, okay. So, it's sabi out. ng MavX Productions, baka. Abangan namin yan! With D ulit? Exciting, Yes. exciting. Okay, let's do it.
Yes naman. And syempre, thank you so much sa The Vault. Ayan, para sa aming food and of course, location for today. As always, binabalik-balikan namin dahil masarap. Thank you so much. Mahanap nyo ang Vault, ayan, sa loob ng Tito's Latin Barbecue Brew from Green Hills to. So make sure i-follow nyo rin ang social medias nila, ayan, para makita ninyo kung ano yung mga offers nila at yung mga pagkain nila dito. At syempre, next Friday mga ka-triggered, abangan nyo ang aming next episode. Meron po kaming YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, ATM Official Facebook page. And of course, please huwag nyo pong kalimutan na i-rate ang aming podcast Triggered ng 5 stars po sa Spotify. Ayan, let's do it. And of course, follow nyo na rin ang aming official TikTok account na Triggered_ATM. At syempre, ito pa, Kapuso Stream po. We're streaming there every Sunday, 3 p.m. Ayun. Yes, thank you so much, Matt. Thank you. Thank you, Triggered. Bye. I missed you guys so much. Bye to our soft boys.